Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kaniyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong, ipinasasabi ng Panginoon na kaniyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka. Dahil sa iyong kagandahan, anupat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga propeta ay puno ng imagination sa paglalahad ng kanilang mensahe. Malikhain sila sa paglalarawan upang makuha ang ating atensyon. Dito inihambing ni Propeta Ezekiel ang kasaysayan ng Israel sa paglaki ng isang dalaga. Mga dayuhan ang mga magulang nito, isang Amoreo at isang Hetea. Pinabayaan siya nung siya ay isinilang. Ganyan ang Israel. Nanggaling naman siya sa mga dayuhang lahi. Si Abraham ay isang Amoreo. Pinabayaan silang gumagala-gala sa lupain ng Kanaan. Naging alipin pa nga sa Ehipto. Walang nangalaga sa kanila hanggang pinansin sila ng Diyos. Doon sa disyerto, ginabayan sila ng Diyos at pinabalik sila sa lupain ng Kanaan. Doon sila inalagaan ng Diyos. Biniyayaan ng matabang lupain na nagana sila. Ang pag-alaga ng Diyos ay tulad ng pag-aalaga sa isang dalaga. Dinamtan ng maganda, binigyan ng mga alahas, mga hikaw at korona pa. Nagkaroon ng kaharian ng Israel at naging maunlad ang buhay nila sa Kanaan. Pero nung sila ay maunlad na,
kinalimutan na nila ang Diyos. Tulad sila ng isang babae na sa halip na maging tapat sa kanyang asawa na nag-alaga sa kanya, siya ay nangalunya at sumama sa ibang lalaki. Ganyan ang pagtaksil ng Israel sa Diyos. Pero hindi sila pababayaan ng Diyos. Kung hindi sila tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang pagtitipan. Tatanggapin pa rin siya ng Diyos. Isang larawan na ginamit Ezekiel, dalawang bagay ang nagpapahiwatig ng kasamaan ng pagtaksil ng Israel. Una, tinalikdan niya ang nag-alaga sa kanya. Walang-wala naman ang mga Hudyo kung hindi sila inampo ng Diyos at inalagaan. Ang Diyos ang nagpalabas sa kanila sa pagkaalipin. Siya ang gumabay sa kanila sa disyerto. Siya ang nagbigay sa kanila ng lupain ng Kanaan kung saan sila umunlad. Pangalawa, ang relasyon ng Israel sa Diyos ay naging isang relasyon ng mag-asawa. Tinalikdan niya ang kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng kanyang kagandahan at mga palamuti. Naging taksil siya. Ganyang kasama ang kasalanan ng Israel. Dahil sa mga biyaya ng Diyos, kaya siya naging tanyag na kaharian. Ginamit niya ang kanyang kasaganaan at mga biyaya upang makiisa sa ibang mga kaharian at sumamba sa kanilang mga Diyos. Hindi ba ito ay nangyayari din sa atin? Dahil sa biyaya ng Diyos, naging mayabang na tayo at nililimot na natin siya. Dahil nakapag-aral na tayo at marami ng alam, dahil masagana na ang buhay, dahil naging tanyag na, kinalimutan na natin ang Diyos. Wala na tayong panahon na magdasal. Hindi na tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa halip, mas naging malapit tayo sa Kanya dahil sa Kanyang biyaya. At ang mga ito pa nga ang naging dahilan na kalimutan natin siya at hiwalayan natin ang buhay natin na kasama siya. O Diyos, bigyan mo kami ng pusong kumilala ng biyaya at magpasalamat. Hindi sana kami mabulagan ng mga biyayang ibinibigay mo sa amin. Hindi ka sana namin makalimutan. Huwag sana kaming mapalayo sa iyo dahil sa iyong mga biyaya sa amin.